Okay, magandang umaga po mga ka-ketchup, no? Ah, napanood ko kasi yung yung live, no? Ng investigation na ginawa nung komitihan na Blue Ribbon na headed by ah, Senator Cayetano. Alam nyo, nakakalungkot kasi pinapakinggan ko yung paraan ng pagtatanong ni Marcoleta dito sa mga allegedly kuno Marines, 18 Marines kuno, no? Mga kaketsa, puro leading questions, no? Ang ibig sabihin ng leading questions, mga kaketchup, ito yung tanong na yun na rin ang sagot, no? Halimbawa, sa leading question, paano mo nasabi na doon na nangyari ang krimen samantalang madilim at gabi? Yan ang mga leading question. Bawal yan sa korte. Yung hearing na ginawa nila, halatang diktado, no? Fabricated. Ang una kasing tinatanong ng investigador, dalawa kasing klase ng ng pagkuha ng sworn statement, no? Isang by way of affidavit, sinumpa ang salaysay. Isa namang tinatawag nating question and answer affidavit. Ito yung ginagawang paraan ng mga police investigator sa isang opisina ng investigation unit. At yung unang-unang tinatanong ng investigador doon sa question and answer, yung kasi ang pinaka-proper at katanggap-tanggap sa korte, no? Ikaw ba, ang unang tinatanong ay, maaari mo bang sabihin sa amin o sa akin ang lahat ng iyong mga nalalaman? Handa ka bang magbigay ng iyong kusang loob na salaysay? No, yan ang mga tanong. At ang pinakamahalagang tanong ay yung pinakahuli, last part ng question and answer, no? Ikaw ba ay tinakot? Pinilit? Pinangakuan ng anumang halaga o premyo o regalo sa pagbibigay ng iyong kusang loob na salaysay? Yan ang mga tanong, no, mga ka-ketchup. Pero doon sa hearing, no, kahapon, very frustrated, no? Frustrating yung paraan ng pagtatanong at pagsagot na itong mga 18 Marines, no? Nagtatanong si Marcoleta, nagtatanong si Alan Peter Cayetano, puro leading, no? Kaya madali nilang nasasagot yung madaling nasasagot ng mga 18 Marines yung mga tanong kasi leading question. Kasi ito yung tanong na nandoon na rin yung sagot, no? At kahit sa ang korte po, yung mga paraan ng pagtatanong na yan, yung mga leading question, ino-object po yan ng depensa, no? Kasi sila yung nag-aakusa I object, Your Honor, the question is leading. Yan ang mga sinasabi ng mga abogado, no, sa korte. Tinututulan nila yung paraan ng pagtatanong kasi nga leading questions. Hindi yan ina-allowed, mga ka-ketchup. At meron pang isa, yung mga binawas-bawas nila doon, hindi nila binanggit si Legarda saka yung Bilyar na doon sa mga nauna nilang salaysay, no? Binanggit nila doon na nagbigay din sila ng mahiwagang maleta, no? At yung mga maleta na yan, mga ka-ketchup, sa mismong korte, umattend po ako ng hearing dati pa, no? Yung mga litratong mga ipinapakita na yan, yung litrato na katabi si Sandro Marcos, Congressman Marcos, no? Tapos yung mga litrato ng eroplano, litrato ng mga maleta, hindi po yan tinatanggap. It must be corroborated by another physical evidence, no? Yung mga picture na yan, ang tawag po dyan ay secondary evidence, no?
Pag sinabing secondary evidence, meron tinatawag pong unang ebidensya, no? Ano po yung unang ebidensya na magpapatunay na yung maleta na yan ay totoo? Dapat po merong video, no? Bukod sa picture, may video, na pag binuksan mo yung maleta, punong-puno ng milyon-milyong pera. Yan po ang tinatawag nating prima facie evidence, no? Kasi yung mga picture na yan, tumabi ako kay Marcos, magpa-picture. Sabihin ko, kaibigan ko si Marcos. O kaya, nagkaroon na kami ng transaction ni Marcos. Pero nagpa-picture lang. Yan naman mga maleta, mga kaketsa, padaling gawin yan. Pumunta ka lang doon sa Baclaran, yung mga nagtitinda ng maleta, kunan mo ng picture. Tapos ikabit mo doon sa sinasabi mong issue. Yan ang yan ang tinatawag nating imbento, no? At yung kinuna mo ng picture, dadali mo sa korte, hindi po yan papasa. Hindi po yan pakikinggan at hindi yan i-acknowledge ng korte bilang ebidensya dahil yan ay litrato lang. Dapat bukod sa litrato, ito po ay sinususugan ng isa pang matibay na ebidensya. Sige po, hanggang dito na lamang. Salamat sa Diyos. Pag-ibig.